Good morning mga langga. Today is October 13 na habang yung si Bagyong Leon ano pa ngayon sa Northern Luzon kakarating natin dito sa farm. Kumustahin na natin yung ating mga kambing dito. Kaya malamang hindi na naman ito sila makalabas ng maaga. Mamayang alas 10 na naman siguro to. Ito naman kulimlim na naman. Kumusta kayo dyan? Good morning. Uy! Oh, wow! Nanganak! Yung inaasahan natin kahapon manganak. Nanganak na nga! Yung kanyang placenta dito, nandito na nawala. Mamayang kahapon ng hapon pa ito nanganak, oh. Taba, oh. Sandali, linisan muna natin yung dito. Naku, mga ka-agree nanganak si Almira. Naku, nag-iisa po, napakalaki po. At tiningnan po natin, babae siya, babae, kamukha ni El Guapo at ni El Pogi. Bang si Bagyong Leon ano pa ngayon, mamaya siguro kasi kahapon ng hapon, mga 2:30 umuwi na ako. Mamaya malamang kahapon ng hapon talaga ito ng anak. Nailabas na talaga yung placenta So gagawin natin, lilinisin muna natin dito. Babae, tingnan natin, kamukha ni ganito, parang kamukha ng mga ganito, kasi isang tatay lang sila, yan ni El oy, ano yan, El Toro, El Guapo, yan po. Buti na lang babae. Nako, pagdating natin dito talagang malakas na po siya. Malamang kahapon ng hapon talaga nang wala tayo. So yung gagawin natin dito, nilinis na natin dito, pero hindi yan talagang malilinis. Kaya ko rin basain yan kasi masyadong basa sa ilalim ngayon sa paligid. Yung gagawin natin ay lagyan muna natin yan ng kitchen ashes para po hindi maglaganap yung mga dito, mga bacteria or fungus. Yun po yung mga technique na ginagawa natin sa mga bagong panganak nating mga kambing. Itong pinagpanganakan ng kambing natin, lagyan muna natin ng ashes. Ash para po hindi masyadong maano ng mga bacteria, sabi ko nga, at fungus. Parang ginagawa nating disinfectant po. Yung sa totoo lang, minsan gumagamit tayo ng Sunrox dito, pinagpupunasan, pinaglilinisan, pinagugasan. Pero masyadong saturated din ng tubig yung paligid natin. Dahil currently ay si Bagyong Leon naging super typhoon na ngayon. Ngayong araw, nakikinig lang yung baby, So ito yung gagawin muna natin dito para po medyo magiging ba't inuubo yung nanay dyan? Wait kayo kasi lalabas ko rin kayo mamaya konti pag medyo gumanda-ganda, lumabas yung sikat ng araw konti. Pero yun nga, nakikinig lang siya. Kahapon hindi ka pa inuubo. Oregano pag ganyan ka, oregano kita. Alam mo. So yun, medyo okay na. Yung nanay ayaw tumayo. Sarama na natin to. Salamat Lord. Another blessing. Ang kinatutuwa ko po nito kasi po ay babae po siya. At yung tenga niya lalapat at saka ang haba. Kasi yung nanay nito ay semi-upgraded na. Yung tatay nito ay F3 na. So yan po At saka yung katawan bilugin masyado. Kakalabas pa lang malaki na, mataba na, mas malaki pa kay El Toro nang lumabas kasi yung si El Toro din sa kabila. Yan po. Yan si El Toro, labas yung ulo niyan Mas malaki pa ito Mas malaki pa ito. Pero ito ay babae. Pero ngayon si El Toro, ang ganda na ng katawan ni El Toro. So, ay naku, ganda-ganda naman ng baby. Ganda-ganda naman ng baby. Nagdidi ka kay nanay? Nagdidi na ba? Mula nang dumating ako kanina, hindi pa tumatayo itong nanay niya. Siguro masyadong napagod ito kahapon. Kasi nga, first baby niya po ito. First baby po ito ni Elmira. Ayan, Ma'am DSM. Inilabas na yung apo mo. Dahil kasagsagan na yun ni Bagyo Leon. Tatawagin natin siyang Leona. Hello, Leona. Kahit kahapon 29, gawin natin excuse me, pumati yung lalamunan ko.
po si Elmira po. Yan po. Pinadidi niya si Leona. Grabe, oh, dahil ito yung nag-iisang anak, first baby. Sabi ko nga, pag nag-iisa, first baby, tamang-tama po yun. Hindi maging mahirap sa nanay pag iisa lang yung anak. Pero sa tingin ko, ilang beses na siguro nagdidi ito kahapon ng hapon pa. Kaya ngayong umaga, malakas na po siya. Ano, ganda ng katawan niya, oh. Saka sagsagan pa naman ng bagyo. Ang lakas na palang dumedi, masyado. O, ayan, nagdumi si mami. Kukunin natin yan para hindi magtatagal dito yung mga dumi niya. Oh, love na talaga. Oh, galing, oh, galing, oh. Tingnan niyo po, pag nagpa-ready siya, pati yung kanyang paa, binibigyan na ng opening para sa anak. Ito yung mga sign na ang ganda ng magiging nanay. Ito lang yung nakita ko sa kanya, nang malapit na po siyang mga talaga biglang lumiit yung katawan. Siguro hinigop masyado ng anak yung katawan niya, kaya kahit araw-araw busog na busog, pumayat siya bigla, oh. Yan po, oh. Pero bigyan natin siya ng maraming pakain ngayong araw, mga langga. Ano natin mamaya ito, dugtungan natin mamaya itong video. Lilinisin muna natin itong bago niyang pups. Nagbigay po tayo ng konting pakain sa kanya dyan. Pero medyo hindi pa masyadong ano yung appetite niya. Yung naglinis lang tayo ng konti. Mamaya pag na-dry na yan dito, magiging okay na yan. Pero siguro try ko na munang palabasin na yan dito sa loob. Baka para gustong makapag ano nung nanay ni Elmira habang yung anak na sa loob. Or pwede ko rin siyang transfer muna dito sa kabila sa mas drier na area para po makatamaan siya ng sinag ng araw. Kasi kung pwede. At saka yung kumpay niya ililipat ko na rin siguro dito sa kabila. Yan po. Try natin mga ka-agree. Mula dyan, transfer natin siya dito. Try ko lang. Mamaya ibabalik rin natin dyan pag na-dry na yung area. Naghahanap po talaga ng damo sa labas itong si Elmira. Kasi hindi po masyadong nasanayan sa napier grass Talagang palaging busog yan, pero gusto palaging kainin yan yung damo sa labas. So try natin magkumpay dun sa labas para ibigay po natin sa kanya. Huwag muna natin palabasin, basa pa po kasi yung lupa sa ngayon. Medyo lumabas yung konti yung araw, sinag. Hindi natin alam maya, baka babagsak na naman yan. So kumpay muna tayo habang may time po tayo. Kahit kunti lang, kahit para na lang muna sa kanya mga ka-agree. Abang yung iba ay nasa labas na, pinalabasan natin lahat. Pinalabasan natin kasi sumikat na kanina yung araw. Gusto talagang lumabas nila kasi 9 past in the morning na rin. Mga ka-agreehan. Saan ba yung tinatamaan ko? So yan po. Nagkumpay muna tayo ng konting damo sa kanya galing sa labas. Medyo basa pa kaya konti lang muna. Pero pag maubos niya yan, medyo mabubusog na yung si Elmira. Kasi may karamihan niya naka-integrate yan dito sa konting ano na rin, napier at saka ipil-ipil. May konting dahon na rin ng mulberry. At may langka na rin tayo binigay sa kanya. So, yan talaga concentration nyo. Yung damong sa labas na mixed. Yan talaga gusto niyang kainin. Kaya itong malamang itong napier, hindi niya ito makain ng maramihan kasi nga hindi siya sanay sa napier grass. Maliban na lang siguro kung talagang maganda ang pagkakadry niyan. Kasi kahapon pa yan ng hapon nakuha na dry na yung dahon. Pero dahil kasi sa sobrang tubig ngayon, kahit yung dahon ng napier grass matubig masyado yan So yan po. Ano yan, Leona? Yan, parang naaantok siya. Ay, hello. Yan po. Kasi tinatamaan siya ng konting sinag ng araw. Nagagandaan yan pag ganyang bagong labas pa lang. Yung mga tawag doon, yung mga baby kambing. Para siyang natutulog. Ay, didi ka lang ng didi kasi kanina Kaya yan. Talagang inaantok ka na. Gusto nang matulog niyan. Ayan Pag natulog ka, dyan sa ilalim yan. Tulog ka lang dyan. Habang yung nanay mo ay kumakain, maya pag ginutom ka. Pansin nyo po, iba na talaga yung ng tenga niya. Napakahaba at saka malapad yung tenga niya kahit na ganyan pa lang siya. Kahit na kahapon ng hapon pa lang siya ipinanganak. Estimated ko po siguro around mga 5 PM to 6 PM kahapon ito pinanganak. Dahil sa tansya ko lang sa ng puso niya, dryness ng pusod niya. Yan, maghahanap na yan ng didian. Kakadidi lang
walang katapusan na yung didian. Nako, ilang beses ko nung nag-colostrum talaga. Pero yan, sabi ko nga, first day na pa lang masyadong malakas sa didian. Paano yan? Baka mauubos mo kagad-agad yung gatas ng nanay mo. Dapat double time rin itong si Elmira sa kainan para matustusan yung gatas na need ng kanyang baby. Kasi ito, pag ganyang masyadong mataba yung katawan, ang ganda ng hugis ng katawan, mataba na kasi siya, kakalabas pa lang. Pag ganyan po kasi yung mga kambing na napansin natin, malakas silang dumedi kahit mag 3 days, 4 days old pa lang yan. Hanggang mag 1 week, grabe po yan sa didian. Kaya dapat puspusan natin itong malagaan yung nanay niya. Mamaya, papainumin natin yan ng complete. Yung may molasses, salt, at saka mayroon konting tawag dun, isang dakot na feeds kung meron pa sa isang balding tubig para lang sa kanilang lahat. Lagyan natin ng vitamins na rin. May Immunopro na rin tayong ginagawa. Ay, hindi po. Hindi Immunopro. Ano ba yun? Multi-B Pro. Mix na kasi yun. Kalimutan ko na tuloy. Kasi iba-ibang powdered vitamins yung ginagamit natin sa ating mga kambing minsan. Mura lang naman. At least mayroon po silang palagi ang vitamins and minerals sa kanilang katawan. Mayroon pa tayong konting dextrose powder doon. Pwede na rin ma-integrate yun mamaya. Pero pang mother lang talaga na bagong panganak. Hindi ko muna pa iinumin kasi napakaraming tubig na kasi ngayon ng mga dahon. Baka kasi masisira na naman itong ng nanay. Yung ability niya ng kanyang intestine na talaga digest ng maganda. Sobra yung tubig kasi ngayon sa mga dahon ng ating mga forages dito, mga langga. Yung dalawa nga dyan 1 month and 1 week na hindi ko pa rin napanalabas ito. Itong dalawa. Ito yung survivalist nating dalawa na sabay lumabas kay nanay. Sabay yung ulo lumabas. Ito na po sila. Kala nyo po, more than 1 month na po sila ngayon. Mag 1 month and 1 week na po. Malapit na mag 1 month and 1 week. Malakas na po talaga sa kainan. Dito lang muna yan. Iyak ng iyak pag walang kumpay. Pero pag may kumpay, ipil-ipil, banasa. Kanina nagbigay tayo konting damo. Ito na naman daon ng langka. Pero so far, itong daon ng langka talaga yung isa sa pinaka-paborito nila. Sabi ko mas okay kasi pag ito kinain nila, hindi sila basta-basta magtatae. Kasi nga, more ito sa ito yung mga pagkain pang kambing talaga na gamot sa mga hindi natunawan ng maganda na mga kambing natin. Maganda talaga itong dahon ng langka. May mulberry tayong nilagay dito. Kumain na rin sila kanina pakunti-kunti. Pero ito talaga hinatake talaga ito. Aside from ipil-ipil, ito talaga mga ka-agree yung gustong-gusto nila. So then, yan po. Nagpapasalamat na tayo sa Panginoon. Nakaraos na rin si Elmira. Malakas kumain yan. Tingnan nyo, malakas kumain ng damo yan. Kaya napakaganda ng katawan nito nang nagbuntis ng mga 3 months to 4 months old pa lang yung baby niya sa loob. Pero nang malapit ng panganak, biglang pumayat si Elmira. Grabe humigop ng katawan ng nanay itong anak. So dapat puspusang pakain na naman kay Elmira. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. God bless us all. This is your friend once again, Agritechnics TV. Maraming salamat sa ating mga viewers, mga silent supporters, solid and liquid team, lahat natin mga kaibigan OFW. Ito na Ma'am DSM. Ito na talaga yung apo mo. Hanggang sa muli. God bless you all.